Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Araw ng Huwebes sa ikadalawang linggo sa karaniwang panahon. 2 punto mula sa ating mga pagbasa. Una, hango sa unang pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Ipinagpapatuloy ang kwento tungkol kay Haring Saul, kay David, at ngayon isinasama sa kwento si Jonathan. Dito sa narinig nating unang pagbasa, makikita natin kung ano ang nagiging masamang epekto ng inggit sa tao. Si Haring Saul, bagamat hari, punong-puno ng insecurity. Halos hindi siya makapaniwala na siya bilang hari ay para bang hindi masyadong sikat. Mas sumikat si David dahil sa kanyang pagkapatay kay Goliath. At sa maraming pagkakataon siya ay nagkikimkim ng inggit, ng galit kay David. At minsan, sabi ng unang pagbasa, pinagplanuhan niyang patayin si David. At narinig ito ng kanyang anak na si Jonathan. Ano po ba ang masamang nagawa sa inyo ni David at balak ninyo siyang patayin? Sa umpisa, umayon si Haring Saul sa kanyang anak. Hindi niya itinuloy ang kanyang balak na pagpatay kay David. Pero dahil sa ay patuloy na nagkikimkim ng inggit, ng galit, yung kanyang ipinangako, hindi ko itutuloy ang plano kong pagpatay kay David. Nagpadala si Haring Saul sa kanyang inggit, at kung ipagpapatuloy natin ang kwentong ito, ginawan din niya ng hindi maganda si David. Masyadong nagpadala si Haring Saul sa inggit. Masyado siyang napaalipin sa inggit. Hinayaan niya na ang inggit sa kapwa ang siyang mangibabaw sa kanyang puso, sa kanyang buhay. Sa Ebanghelyo, narinig natin ang kwento kung papaanong kapag tayo ay tunay na mananalig at magtitiwala sa Diyos, ipagkakalob niya sa atin ang nag-uumapaw na biyaya. Kung sinasabi, kilala ng masasamang espiritu kung sino si Jesus, at sinasabi nila, ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw, ako, kilala ko rin ba talaga kung sino si Jesus? At kung sasabihin ko, oo naman, kilala ko si Jesus, ang pagkilala ba natin sa Kanya ay sa kababawan lamang. Ibig sabihin, nakikilala lamang natin si Jesus kapag tayo ay may kailangan. Nakikilala lamang natin si Jesus kapag tayo ay binibigyan niya ng kung ano ang hinihingi natin. Ang tunay na pagkilala kay Jesus ay hindi lamang nananatili sa salita. Ang tunay na pagkilala kay Jesus ay nakikita sa gawa, sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kalooban, sa kagustuhan ng Ama. Kaya mga kapatid, kung sa unang pagbasa, ang umiral sa puso ni Haring Saul ay inggit, malinaw na hindi ito ayon sa turo at aral ni Jesus. Kung talagang kinikilala natin siya sa ating buhay bilang Panginoon natin na tagapagligtas, hindi natin hahayaan na maghari sa ating buhay ang inggit.
Kung sinasabi nating kilala natin si Jesus, ang kabaliktaran ng inggit ang sangpaghahariin natin sa ating buhay. At ano ito? Pag-ibig sa kapwa. Sapagkat si Jesus ay tunay na nagturo at nagbigay ng halimbawa kung ano ang ibig sabihin ng magmahal sa kapwa.